Naisip mo na ba kung gaano nakatagal ang natitira mong oras pagkatapos ng edad na 70? Sa yugtong ito ng buhay, bawat taon ay parang mas mahalaga, at ang katotohanan ay ang iyong katawan ay nagpapadala na ng mga senyales tungkol sa iyong kinabukasan. Ang ilang mga tao sa kanilang edad na 70 ay nananatiling masigla, matalas, at puno ng layunin, habang ang iba ay nagsisimulang bumagal, nahihirapan sa pagkapagod at patuloy na mga isyu sa kalusugan. Ang pagkakaiba ay kadalasang nakasalalay sa ilang mahahalagang palatandaan, mga tahimik ngunit makapangyarihang indikasyon na nagpapakita kung gaano kahusay ang pagtanda ng katawan. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang 7 palatandaan na makakatulong sa paghula kung gaano katagal ka maaring mabuhay pagkatapos ng edad na 70. Hindi ito mga hula o lumang alamat. Ang mga ito ay batay sa mga totoong padron na naobserbahan ng mga doktor at mananaliksik sa mga taong nabubuhay ng mahaba at malusog. Sa huli, malalaman mo kung ano ang hahanapin sa iyong sariling katawan at pamumuhay, at higit sa lahat, kung anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang mapataas ang iyong pagkakataong mabuhay ng mas matagal habang nananatiling mas malusog. Manatili sa amin hanggang sa huli, dahil ang maliliit na detalye na maaring hindi mo napapansin ay maaring magkaroon na malaking epekto sa iyong kinabukasan. Kapag nakilala mo na ang mga palatandaang ito, magkakaroon ka na mas malinaw na larawan kung saan ka nakatayo at kung anong mga pagbabago ang maaring makatulong sa iyo na magdagdag na mas maraming dekalidad na taon sa iyong buhay. Gayon, simulan na natin. Unang palatandaan, ang bilis ng iyong paglalakad. Isa sa mga pinakamatibay na indikasyon na mahabang buhay pagkatapos ng 70 ay hindi nakatago sa iyong yanil, medikal na kasaysayan, o dieta. Ito ay isang bagay na mas simple, kung gaano kabilis ka maglakad. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga matatandang nagpapanatili na matatag at may kumpiyansa na bilis ng paglalakad ay may posibilidad na mabuhay ng mas matagal kaysa sa mga bumagal ng malaki. Ang bilis ng paglalakad ay sumasalamin sa pangkalahatang kalusugan, kabilang ang lakas ng kalamnan, paggana ng puso, at maging ang kalusugan ng utak. Giniginihin ang dalawang tao, sina Joy at Frank, parehong 75 taong gulang. Naglalakad si Joy tuwing umaga, may pere-perehong bilis, at komportableng kumikilos kapag umaakyat ng hagdan o tumatawid sa kalye. Maayos, balance, at kontrolado ang kanyang mga hakbang. Gayunpaman, si Frank ay bumagal ng husto sa paglipas ng mga taon. Nahihirapan siyang makasabay, nangangailangan na madalas na pahinga, at kung minsan ay nakakaramdam ng hindi matatag. Ang bilis ni Joy ay nagmumungkahi na gumagana pa rin ng maayos ang kanyang katawan, habang ang mas mabagal na paggalaw ni Frank ay maaring senyales ng paghina ng kalusugan. Ang mabagal o hindi matatag na paglalakad ay hindi lamang normal na bahagi ng pagtanda. Maaari itong magpahiwatig ng panghihina ng kalamnan, mahinang sirkulasyon, o maagang mga pagbabago sa neurolohikal. Sinusuportahan ng iyong mga binti ang iyong buong katawan, at kapag himina ang mga ito, bumababa rin ang iyong pangkalahatang katatagan. Ang magandang balita ay maaring bumuti ang bilis ng paglalakad. Ang regular na paglalakad, magaan na pagsasanay sa lakas, at mga simpleng ehersisyo sa binti ay maaring makadawa ng tunay na pagkakaiba. Kung napansin mo ang iyong sarili na bumabagal, huwag itong balewalain. Ang bilis ng iyong pag-usad sa buhay ay maaring magsabi na maraming bagay tungkol sa kung gaano katagal ka patuloy na kikilos. Ikalawang palatandaan, ang lakas ng iyong kapit. Maniwala ka man o hindi, ang lakas ng iyong pagkakahawak ay maaring magbunyag ng higit pa tungkol sa iyong kinabukasan kaysa sa inaasahan mo. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang lakas ng pagkakahawak ay isa sa mga pinakamalinaw na senyales ng pangkalahatang sigla sa mga matatanda. Ang isang matatag na pagkakahawak ay sumasalamin sa malalakas na kalamnan, malusog na sirkulasyon, at maayos na gumaganang sistema na nerbiyos. Sa kabilang banda, ang isang mahinang pagkakahawak ay maaring magpahiwatig ng pagkawala ng kalamnan, panghihina, at mas mataas na panganib na mga problema sa kalusugan. Hinin natin sina Robert at Walter, parehong 78 taong gulang. Si Robert ay palaging may malakas na pakikipagkamay. Nananatili siyang aktibo, nakakapagbuhat na magaan na pabigat, at madaling humahawak sa mga pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, napansin ni Walter na nagiging mahirap na ang pagbubukas ng mga garapon o pagdadala ng mga pinamili. Inakala niyang dahil lamang ito sa pagtanda, ngunit ang kanyang paghina ng pagkakahawak ay isang babala na senyales ng pagkawala ng kalamnan, isang bagay na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, pinsala, at mas maikling haba ng buhay.
Ang iyong mga kamay ay sumasalamin sa pangkalahatang lakas ng iyong katawan. Kapag humina ang lakas ng pagkakahawak, kadalasang sumusunod ang iba pang bahagi ng katawan. Ang magandang balita ay maaring may balik ang lakas ng pagkakahawak. Ang mga simpleng gawi tulad ng pagpisil ng bola ng tennis, paggamit ng mga hand gripper, o pagdadala ng magaan na pabigat ay makakatulong na mapanatili ang kalamnan. Kung ang mga pang-araw-araw na gawain ay tila mas mahirap kaysa dati, huwag itong balewalain. Ang kung gaano kahusay ang iyong paghawak ngayon ay maaring sumasalamin kung gaano kahusay ang iyong paghawak sa buhay sa mga darating na taon. Kung nanonood ka pa rin at nakatulong ito, mag-comment ka lang numero 2 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang isang video. 3 palatandaan, ang iyong kakayahang tumayo sa isang paa. Ang balanse ay isang bagay na binabaliwala na maraming tao, hanggang sa magsimula itong maglaho. Ang iyong kakayahang tumayo sa isang binti ng hindi bababa sa 10 segundo ay isa sa pinakamalakas na tagahula ng mahabang buhay. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mahinang balance ay nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, pinsala, at maging ang pagbaba ng kakayahang pangkaisipan. Gayunpaman, ang matibay na balanse ay kadalasang nakikita sa mga taong nabubuhay ng mas mahaba at mas malusog. Isaalang-alang sina Carol at Nancy, parehong nasa mga unang bahagi ng kanilang dekada 70. Si Carol ay nananatiling aktibo, naglalakad araw-araw, nagsasanay ng yoga, at madaling makatayo gamit ang isang binti ng hindi nanginginig. Hindi nakatuon si Nancy sa balanse sa mga nakarang taon, at kapag sinubukan niya ang parehong pagsubok, agad siyang nawawalan ng katatagan. Ang maaring hindi napagtanto ni Nancy ay ang mahinang balance ay hindi lamang nakakaabala. Ito ay isang senyales na ang koordinasyon, lakas ng kalamnan, at paggana ng utak ay maaring himihina. Ang balanse ay nakasalalay sa malalakas na binti, isang tumutugong sistema na nerbiyos, at isang malusog na utak. Kung napansin mo ang mas maraming pagkatisod, pagkaligaw, o ang pangangailangang humawak sa mga muebles, oras na para kumilos. Ang balanse ay maaring mapabuti sa pamamagitan ng mga simpleng ehersisyo tulad ng pagtayo gamit ang isang paa, paglalakad mula sa sakong hanggang paa, o pagsasanay ng banayad na tai chi. Subukan ito ngayon, maaari mo bang hawakan ang iyong balance ng 10 segundo? Kung hindi, huwag magpanik. Tandaan lamang na ang pagpapabuti ng balance ngayon ay nakakatulong sa pagbuo ng katatagan para sa hinaharap. 4 na palatandaan, ang iyong mga padron sa pagtulog. Ang kalidad ng iyong pagtulog ay nagsasabi ng malaki kung gaano katagal ka maaring mabuhay. Ang pagtulog ay hindi lamang pahinga. Ito ay kung saan kinukumpini ng iyong katawan ang sarili nito, pinapalakas ang resistensya, at inaalis ang dumi mula sa utak. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang mga taong mahigit 70 taong gulang na nasisyahan sa paladyan at mataas na kalidad na pagtulog ay may posibilidad na mabuhay ng mas matagal at manatiling malusog. Isipin sina Henry at Bill, parehong nasa kalagitnaan ng kanilang edad 70. Si Henry ay may regular na oras ng pagtulog, natutulog ng halos 7 oras, at nagigising na may preskong pakiramdam. Gayunpaman, si Bill ay nahihirapan sa mga gabing hindi mapakali, madalas na paggising, at hirap sa pagtulog. Sa paglipas ng panahon, napapanatili ni Henry ang matatag na enerhiya at kalinawan ng isip, habang si Bill ay nagkakaroon ng pagkapagod, malabong pag-isip, at mga pagbabago sa presyon ng dugo na nauugnay sa mahinang pagtulog. Kung madalas kang nagigising, nakakaramdam ng pagod kahit sapat na ang oras mo sa kama, o nakakapansin ng mga pagbabago sa iyong pagtulog, huwag itong balewalain. Ang hindi magandang tulog ay maaring magmula sa stress, dieta, kawalan ng aktibidad, o mga hindi natukoy na kondisyon tulad ng sleep apnea. Ang magandang balita ay maaring mapabuti ang iyong tulog. Ang paglimita sa oras sa paggamit ng screen, pagsunod sa isang routine, pagkuha ng sikat ng araw sa umaga, at pag-iwas sa mabibigat na pagkain sa gabi ay makakatulong. Ang kung gaano kahusay ang iyong pahingang gayon ay may malaking papel sa kung gaano kakalakas at malusog. Kung ito ay tumatak sa iyo, magkomento numero 4 sa ibaba at isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga insight tulad nito. 5 palatandaan, ang iyong gana sa pagkain at mga gawi sa pagkain. Ang paraan ng iyong pagkain pagkatapos ng edad na 70 ay isa sa pinakamalakas na indikasyon na mahabang buhay. Ang malusog na gana sa pagkain at balanseng dieta ay nagpapanatili sa mga kalamnan na malakas, matatag ang resistensya, at matatag ang antas ng enerhiya.
Gayunpaman, ang pagbaba ng gana sa pagkain ay maaring magpahiwatig ng mas malalalim na problema sa kalusugan. Kunin natin sina Margaret at Susan, parehong 74 taong gulang. Nasisiyahan si Margaret sa kanyang mga pagkain, kumakain na iba't ibang whole foods, at nagpapanatili na matatag na enerhiya. Si Susan naman ay nawalan ng gana sa pagkain, hindi kumakain, umaasa sa mga processed options, at pumayat ng hindi sinusubukan. Ang hindi alam ni Susan ay ang kanyang nabawasang gana sa pagkain ay maaring mga hulugan na hindi nasisipsip ng maayos ng kanyang katawan ang mga sustansya. Ang kawalan ng gana sa pagkain sa mga matatanda ay maaring mayugnay sa mga problema sa panunaw, mga pagbabago sa hormonal, o maagang pagbaba ng kakayahang pangkaisipan. Kapag ang nutrisyon ay apektado, sinisira ng katawan ang mga kalamnan na humahantong sa panghihina at panghihina. Kung napansin mong mabilis kang nakakaramdam ng pagkabusog, pagbaba ng timbang, o kawalan ng interes sa pagkain, seryosohin ito. Ang pagkain ng maayos ay hindi lamang tungkol sa pagkabusog. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng enerhiya sa iyong katawan para sa lakas at kalayaan. Ika-6 na palatandaan, ang iyong kakayahang pangasiwaan ang stress. Ang paraan ng pamamahala ng stress pagkatapos ng edad na 70 ay may malaking epekto sa mahabang buhay. Ang talamak na stress ay nagpapahina sa resistensya, nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso, at nagpapabilis ng pagtanda. Ang mga mahusay na namamahala sa stress ay kadalasang nananatiling mas malusog at matalas ang pag-isip ng mas matagal. Isaalang-alang sina John at Richard, parehong 76 taong gulang. Mahinahong hinarap ni John ang mga hamon, nananatiling nakikipag-ugnayan sa iba, nagsasanay na malalim na paghinga, at hindi nag-alala. Gayunpaman, si Richard ay nagtitimpi sa stress, labis na nag-isip ng mga problema, at nananatiling tensyonado. Sa paglipas ng panahon, tumataas ang presyon ng dugo ni Richard, lumalala ang kanyang tulog, at humihina ang kanyang enerhiya. Ang pangmatagalang stress ay nagdudulot ng pamamaga na nauugnay sa maraming sakit na may kaugnayan sa pagtanda. Kung madalas kang nakakaramdam ng tensyon o labis na pagkabalisa, oras na para maghanap ng mas malusog na mga estratehiya sa pagharap sa mga problema, ehersisyo, pagiging mapagmatyag, pagtawa, o koneksyon. Ang pananatiling kalmado at madaling umangkop ay hindi lamang mabuti para sa iyong isip. Ito ay mahalaga para sa pangmatagalang kalusugan. Senyales 7, ang iyong mga koneksyon sa lipunan. Ang iyong mga relasyon ay maaring isa sa mga pinakamalinaw na tagahula kung gaano ka katagal mabubuhay pagkatapos ng 70. Palaging ipinapakita ng mga pag-aral na ang matibay na koneksyon sa lipunan ay nauugnay sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sa kabilang banda, ang kalungkutan ay nagpapataas ng panganib ng depresyon, sakit sa puso, at pagbaba ng kakayahang pangkaisipan. Isipin sina Eleanor at Barbara, parehong 78 taong gulang. Si Eleanor ay nananatiling aktibo sa pakikisalamuha, nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, sumasali sa mga aktibidad ng grupo, at gumugugol ng oras kasama ang pamilya. Gayunpaman, si Barbara ay lumayo sa mga nakaraang taon at ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras ng mag-isa. Habang lumalala ang pag-isa, nagsisimulang humina ang kanyang kalooban at kalusugan. Ang koneksyon ng tao ay sumisuporta sa emosyonal at pisikal na kalusugan. Ang pakikipag-ugnayang panlipunan ay nagpapanatili sa utak na aktibo, nagpapababa ng stress, at nagtataguyod ng pangkalahatang kagalingan. Ang pananatiling konektado ay hindi nangangailangan ng patuloy na kasama. Ang maliliit na pagsisikap tulad ng pagtawag sa isang kaibigan o pagsali sa isang grupo ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Maghapangwakas na kaisipan. Ngayong alam mo na ang 7 palatandaang ito, maglaan ng ilang sandali upang magnilay-nilay. Malakas at may kumpiyansa ka ba sa buhay, o may napansin ka bang mga banayad na babala? Ang magandang balita ay karamihan sa mga salik na ito, bilis ng paglalakad, lakas ng pagkakahawak, balance, tulog, dieta, stress at mga relasyon ay maaring mapabiti. Ang iyong kinabukasan ay hindi nakatakda. Mahalaga ang mga pagpiling ginagawa mong ngayon. Magsimula ng gayon. Maglakad ng mas madalas. Magpalakas. Matulog ng mas mahimbing. Kumain ng maayos. Manatiling konektado. Pamahalaan ng stress. Ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa mas mahabang buhay. Ito ay tungkol sa mas maayos na pamumuhay. Salamat sa iyong pagpunta rito. Magbahagi ng isang kaalamang natutunan mong ngayon at kung paano mo ito gagamitin. Malaki ang kahulugan sa amin ng iyong mga inisip,
At ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng nilalaman na magbibigay kaalaman at magbibigay inspirasyon. Salamat sa panonood, at magkikita tayo sa susunod na video.